Magandang buhay, kabamba! Batchoy Tagalog naman ang aking iluluto ngayon. Nakapagluto ako nito dahil may nag-request. Baka nag-iisip ka kung ano yung iluluto mo. Panuorin mo ito, kabamba, baka magustuhan mo. Manood, matuto, at mag-enjoy. Tara at umpisahan na nating magluto. Dito sa aking kasirola ay naglaki lang ako dito ng mantika. Dahil igigisa natin yung ating bawang, luya, at sibuyas. Damihan nyo lang yung paglagay ng luya dito para pantanggal sa langsa. Pasintabi po pala sa mga kapwa ko na hindi kumakain ng dugo. Dahil dito sa aking lulutuin na Batchoy Tagalog ay hahaluan natin ito ng dugo. Bakit daw ito ang niluto ko, sabi ng aking bunso, dahil sobrang init na ng panahon. Sabi ko naman palamigin niya muna bago niya ito kainin. May tama nga naman, pero masarap din naman talaga humigop ng sabaw kahit mainit yung panahon. Pero perfect talaga ito pag tag-ulan o kaya malamig ang panahon. Pagkagisa ko sa bawang, luya at sibuyas ay agad ko namang nilagay itong karne ng baboy sa kasim na part yung aking ginamit dito. Masarap din kasi yung medyo may taba ito. Akin lang itong tinakpan at isasangkot siya lang ito ng saglit. Sabi ko pala kanina ay nakapagluto ako nito dahil may nag-request. Shout out po kay Sir Leonardo Romero. Ito na po yung inyong request. Sana ay mapanood nyo. Yung request pala ni Sir ay yung may atay kaya lang hindi ako nakabili. Pwede rin pala ito lagyan ng atay ng baboy, kabamba, kung gusto nyo. Pagkagisa ko naman dito ay dilagyan ko na ito ng pinong paminta para naman kumapit na yung lasa ng paminta dito sa karne. At naglagay din ako dito ng isang Knorr pork cube. Para namang maging malasa yung ating sabaw ay naglalagay ako niyan. Depende sa inyo kung gusto nyo itong lagyan. Yan ay optional po lamang. Sa oras na ito ay nilagyan ko na ito ng tubig, sapat na tubig para sa pagpapakulo o pagpapalambot natin dito sa karne ng baboy. Takpan at papakuluan lang natin ito hanggang lumambot na yung karne. Fast forward na tayo, kabamba. Nung malambot na ito ay nilagay ko na dito yung ating dugo ng baboy. Yung buo-buo lang yung aking nilagay dito. At akin lang itong hinati-hati sa maliliit. Buti at maganda yung naibigay na dugo ng aking suki sa palengke. Sabi ko kasi sa kanya, kailangan ko yung buo-buo dahil yun lang naman yung kailangan kong iluto or ilagay dito sa aking lulutuin na Batchoy Tagalog. Akin lang palang itong tinakpan at papakuluan at lulutuin ng mabuti itong dugo. Naglagay ko dito ng patis panimpla. Pwede rin namang asin yung gamitin nyo kung ayaw nyo ng patis. Pagkaluto ko dito sa dugo ay naglagay ako dito ng siling haba. Huwag niyong kalimutan lagyan ng siling haba pag nagluluto kayo nito. Iba rin kasi talaga yung naibibigay ng siling haba na aroma. Para masarap talaga yung amoy ng ating niluluto. Pinakuluan ko lang ito ng saglit tsaka ko nilagay itong miswa. Tansyahan lang yung paglagay ko dito ng miswa. Nakadepende yan sa sabaw ng inyong niluluto. Huwag niyo lang damihan ng paglagay ng miswa. Pag nasubrahan mo kasi sa paglagay ng miswa, maaari kasing mawalan ng sabaw ang iyong niluluto. Paki-comment naman dyan, kabamba, kung nakapag-try ka ng magluto nito. Ako kasi last year lang yung una kong pagluto nito. Naririnig ko na rin kasi minsan itong Batchoy na Tagalog na recipe. Kaya one time na curious ako sa lasa nito. Pero nung pagkatikim ko sa aking unang luto, ay talaga namang masarap din pala. Pasok sa panlasa naming magpapamilya. Kaya kung hindi mo pa ito na-try, ay suggest i-try mo. Baka magustuhan rin ito ng iyong pamilya. Dahon ng sili pala yung aking nilagay nito na gulay. At dahon pala ng sili yung aking nilagay na gulay niya. Yan din naman talaga yung perfect gulay dito sa ating Batchoy Tagalog. Pagkalagay ko dito sa dahon ng sili ay pinakuluan ko lang ito ng 1 minuto. Dahil mabilis lang naman maluto itong dahon ng sili. Hoops, bago matapos itong video na to, baka isa ka sa hindi pa nakapag-follow dito sa aking page. Pwedeng paki-follow or like mo naman po ang Bambas Kitchen. At paki-share na rin itong video na to para maraming makapanood. Advance thank you sa'yo. Ihanda na yung patis with calamansi at sili dahil yan ang perfect partner nito. At huwag mo rin kalimutan yung isang kalderong kanin. Thank you for watching, kabamba! See you sa aking next cooking vlog!